Magandang araw Pilipinas. Magandang balita po sa lahat ng government workers. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang aumento sa sweldo para sa lahat ng empleyado ng pamahalaan. Sinigurado na rin ang pondo para sa salary increase dahil kasama na ito sa panukalang budget para sa susunod na taon. Narito ang report. Sa harap ng mga hamong pang-ekonomiya, batid ng pamahalaan ang pangangailangan ng publiko, partikular na ang mga kawani ng gobyerno. Kaya naman inilabas na ng palasyo ang Executive Order No. 64 na nag-uutos na maipatupad ang salary increase sa mga government employee. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kailangang ma-update ang sweldo at benepisyo ng mga government personnel para mapanatili niya ang masigla at maaasahang workforce na ayon sa Pangulo ay makakapagsulong ng social justice, integridad at pagiging epesyente ng mga manggagawa sa gobyerno na makadaragdag sa pagiging productive ng mga ito at mas dekalidad na serbisyo publiko. Sa ilalim ng EO, pasok sa updated salary increase sa mga civilian government personnel sa executive, legislative at judicial branches, constitutional commissions at iba pang constitutional offices. Kasama rin dito ang government-owned or controlled corporations na hindi sakop ng RA 10149 o ang GOCC Governance Act of 2011. Gayon din ang EO No. 150 Series of 2021, maging ang mga LGU. Gayunman, hindi sakop ng salary increase sa mga government employee na nakapailalim sa job order, contract of service, consultancy o service contracts. Ipatutupad ng national government agencies ang updated salary schedule sa 4 na tranches. Ang unang tranche ay nitong January 1 na ipatutupad sa retroactive na pamamaraan. Ipatutupad ang second tranche sa Enero ng susunod na taon. January 1, 2026 ang pangatlo, habang sa Enero ng 2027 naman ang pang-apat. Bukod pa sa salary adjustment, makatatanggap din ang mga kwalipikadong government employee ng medical allowance na 7,000 pesos kada taon bilang subsidy sa kanilang pagkuha ng HMO-type benefits. Matatanda ang sinabi ng DBM na 70 billion pesos ang inilaang pondo para sa salary adjustment ng state workers para sa susunod na taon. Kasunod yan ang naging pangako ng Pangulo sa kanyang ikatlong State of the Nation address na pagtaas ng sahod ng mga kawani ng gobyerno. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.